Magandang araw mga kaibigan. The same feather flocks together. Yan po ang ating kasabihan. Kaya pag-usapan natin ngayon ang ugali ng Presidente at First Lady ng Pilipinas. Halos kaparehas ng ugali ng Presidente at First Lady sa Amerika. Okay, gusto ko lang i-advertise na meron pa tayong stock ng dark chocolate. Pwede pa kayong mag-order. 0916-9000-997. Okay, si Tatay Digong noon, yung style of leadership niya, panahon ni Obama, nagkakabangga sila. Kaya piniay niya si Obama eh. Huwag kang makialam dito. Alam niyo na yung binira niya si Obama nung nanalo si Tatay Digong natin. Kaya lang, pagkapanalo ni President Trump, nako, bigla silang naging magkaibigan. If I'm not mistaken, in-invite pa ni President Trump si Tatay Digong magbisita sa Amerika. Basta, the same feather flocks together. Magka-frequency sila dahil parehas sila ng style ng leadership. Parehas sila ayaw ng giyera. Okay. Ito ngayon, nakikita ko, itong si President Biden at President Marcos Sr. parang gustong-gusto nila magkagiyera with China. Parehas sila ng foreign policy. Nabigla ko, pati mga First Lady. Grabe. Halos magkaparehas din si First Lady, US First Lady Jill Biden at First Lady Lisa Raneta Marcos. So bakit ko nasabi niyan? May nakausap akong isa kong kaibigan na US citizen. Sabi niya, grabe ang First Lady ng US. Nasa Amerika ito yung nakausap ko. Klarong-klaro na napakasama yung performance ng kanyang husband. Tapos, sinabi pa ng First Lady na napakagaling ang performance ng Biden. Okay, ito, nakita ko na yung video. Iparinig ko sa inyo yung atik-atik. Tagalog bang atik-atik? O nambobola. Parang hindi marunong tumingin sa tama o mali, mabuti o ano. Basta, parang may pagka sinungaling. Klaro na palpak. Sinabi pa niya maganda. Okay, pakinggan natin ang video at ang mga reaksyon. Andali ha. First Lady Jill Biden escorting her husband off the stage last night, but she insists he did a great job. Joe, you did such a great job. You answered every question. You knew all the... President Biden telling terrified Democrats from the safety of a teleprompter that he's not going anywhere after a bumbling debate performance set off a full-blown panic and calls to step aside. Take a look at what I was left when I became president and what Mr. Trump left me. We have 1,000 trillionaires in America. I mean, billionaires in America. What I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare, and I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with. Nagkabuhol-buhol. We finally beat Medicare. Ano yun? Tinalo niya ang Medicare. Nagkamali siya. Hindi niya na alam kung anong iniisip na bulol-bulol. Kaparehas ng ating presidente, in many instances, magbulol-bulol. Lalo na kung foreign media ang kanyang kinakaharap. Nakakahiya. At ito, sinabi pa, ulitin natin yung statement ng First Lady nila. Nakakadismaya. You did a great job, Joe. Ulitin ko
And here's an image Democrats don't want you to see. First Lady Jill Biden escorting her husband off the stage last night, but she insists he did a great job. Joe, you did such a great job. You answered every question. You knew all the. President Biden telling terrified Democrats from the safety of a teleprompter that he's not going anywhere. Joe, you did a great job. You answer all questions. Ano ba tong First Lady nila? I-try nyo, i-compare ang First Lady ng Pilipinas at ang First Lady ng United States. Are they telling the truth o nambobola? Bola-bola. Ay, nako, tama nga yung the same feather flocks together. Kaya magka-frequency talaga itong Biden and Marcos family, yung leadership nila. Pareha sila. Malala ko, panahon ni PRRD, panahon ni Trump, wala man tayong problema sa giyera, lalo na yung imminent threat of nuclear war. Wala eh. Si President Biden, President Trump is MAGA. May nabasa ko yung MAGA. Ang kanyang focus is MAGA. Ano yung MAGA? Make America Great Again. Nabasa ko lang yan sa comment section. Salamat sa nag-comment ha. Ang focus niya, internal problem ng Amerika. Not so much sa mga gulo-gulo sa ibang panig ng mundo. Ayaw niya yung world police. Kaya, nakikipag-usap siya sa Russian president, nakikipag-usap siya sa North Korean president, sa Chinese president. Open ang communication para maiwasan ang giyera. Ano lang si Trump, maro lang pagdating sa negosyo, gusto niya ang negosyo sa Amerika babangon muli, yung ayaw niyang malugi ang mga Amerikano, gusto niya yun nga, make America great again. At tama nga lang naman, let's make this clear. Ako, ang stand ko, I'm not anti-American. I salute the American people. I salute the American nation, great nation. Marami silang naitulong sa atin. Around more than 4 million Filipinos. They are now living in the United States. Kasama yung anak ko dyan. Living happily, prosperous. Nakakapadala ng dolyar sa atin. Nakakatulong ang Amerika. So hindi natin kalaban ang Amerika. In the same manner, hindi rin natin kalaban ang China. Pwede man tayong mag-coexist na maiwasan ang gera? Kaya nagdepende lang talaga sa foreign policy ng isang presidente. So, panahon ni Trump, iba ang foreign policy niya. World peace ang gusto niya, kaya less ang threat ng gera. Pagdating ni Biden, wala na iba ang foreign policy. Kaya sumiklab ang digmaan sa Ukraine, Russia dahil sa foreign policy ng Biden administration. Pag-upo ng Marcos Jr. administration, ito na ngayon. Umiinit na ang tensyon. Dahil ang foreign policy, dumikit ng todo sa US at pinabayaan ang China. Ang China nagalit. Yun po ang punot dulo ng ating dilemma ngayon. Dumb if you do, dumb if you don't. Because of foreign policy. So, may solusyon ba? Yes, may solusyon. Maghintay lang tayo. June ngayon. July, August, September, October. 4 months na lang. November 5, election na ng US. Pag nanalo si President Trump, yun na po. Mag-iiba na ang sitwasyon. Kaya, let's continue to pray. Yung
mga kapwa ko Pilipino na may paniniwala sa Diyos na God is in control. Although sa ngayon, it's an imminent threat dahil sa foreign policy ng BBM administration at Biden administration, baka hindi maiwasan magkagera tayo with China, kawawa tayo. Pag nanalo ang Trump, magiging babalik sa dati, maliligtas na po tayo sa sakuna. Kasi world peace ang gusto ng isang Trump administration. So, wag po tayong mapraning, ano? Kasi yung mga balita, ang dami nang dumarating na puwersa ng US at UK, nagdadala ng mga armas, iba't ibang kagamitan. Nandyan na yung missiles ng US sa Northern Luzon, nakatutok na. Delikado talaga. Sana maiwasan ang gera. God is in control. So, matulog po tayo ng minding. Let's submit everything to God. May kanta akong narinig na, I don't know what tomorrow holds, but I know who holds tomorrow. Hindi natin alam anong mangyayari kinabukasan. But ang kinabukasan, hawak ito ng Diyos. God is in control. Romans 8:28, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kaya, the best weapon natin ngayon sa dilemma, sa kuna ng Pilipinas is, let's pray unceasingly to God para maiwasan ang gera.